So, mayong hapon sa tanan. So, ang last word, naging hambal ni Jesus sa cross, it is, Father, into your hands, I commit my spirit. Now, makita tada sa Luke chapter 23, verse 26, ang pulong sa Diyos na kasili, nagsigit sing mabasog sa Jesus, Amay, gintugyan ko sa imo akong espiritu. Sa makahambal siya sa to, nabugto ang iya. No, balik kita kung ano natabo sa gilansang si Jesus. No, when sa gilansang si Jesus, the sun stopped shining. Darkness come over the whole land, and the curtain of temple was turned into two. No. And then, Jesus died confidently. No, tinita makita, no, ang pagka-confidence ni Jesus because feeling sure of yourself and your abilities. Ikadua, Jesus died to fulfill prophecy. Nga yung baniyak ni because giveaway niya ang pulong sa iyo. Katatlo, Jesus died willingly. And lastly, Jesus died triumphantly to achieve victory. No, isinggit niya ini because kabalusa nga gintugyan niya ang iyang kakabuhi sa iyang amay. May tatlo lang ko sa punto sa sinihapon. No, makuha sa iyang last word. First point, Father, into your hands I commit my spirit. A word of intimacy, word Father. No, magabay kita amay ano balay na. Kung sa siningang kalibutan, no, may tagsa-tagsa kita kapamilya, may tagsa-tagsa kita nga amay sa siningang kalibutan. Pero kamusta bala ang ato nga intimate, no, nga relasyon sa Ginoo? No, kamusta bala ang ato nga relasyon sa Ginoo? Are we closely nagaamod sa iya? No, kung sa sining nga kalibutan, no, nang nag-obey kita sa mga sugo sa aton amay, how much more ang amay natin sa langit? Are we obeying? No? To whom are we intimate with? Sa aton mga parents, family, or sa aton nga friends? The intimacy between the Father and His Son. Jesus Himself show us the real intimate relation. He commit His Spirit to the Father. Before siya nabuktuan sa ginawa, ano ba yan? Lord, I commit my life to you. No, kasi no, yan lang i-commit. Wala yan dito sa mga soldier. Wala dito sa mga tao na nagatanaw sa iya. Pero, i-commit yan ang niya kabuhi sa Diyos. The question is, are we rest assured that from now on until the day we die, you are still intimate with the Father? No, sa sininga tayo, nasigurado na bala natin ang aton kabuhi. Because ang aton kabuhi, wala kita kabalo kung saan kita mapatay sa sininga kalimutan. Because in James chapter 4 verse 40, ang matuod, wala ganit na mo kay balo kung ano ang matabo sa inyos. Ay aton kabuhi pareho sa ambon nga makita. Kag sa hindi namang madugay, madula. No. No, aton nga life we compare sa ambon. No, na makita. Pero hindi magdugay. Pareho sa isa ka aso. No, once nagadabo kita, no, grabe ang sumakita ta. Pero pero sa dugay naga dula. No, tara insert ang example ta ang ato niya kabuhi. No, amo na ang first nga point nga ihambal ni Jesus. Father, into your hands I commit my spirit. Ikadua, a word of trust. Into your hands I commit my spirit.
No, magambal kita trust ang mga pagsali. No, tagsa-tagsa kita may mga pagsali kita sa atong kultura. Pero grabe ang iyaban sa Ginoo sa iya nga amay. Lord, ari ako ni kabuhi because may pagsali sa iya nga amay. Example of trust in God is the story of Abraham. God commanded Abraham to sacrifice his only son, Isaac, as a test of his faith. No, remember nyo, unlike Abraham, i-sacrifice siya ang iyang kabuhi. Itugyan niya sa Ginoo ang iyang mga trials nga nag-aabot siya na lang. Because may pagsalig si Abraham sa Ginoo. Iitis niya sa Diyos si Abraham kung hindi siya wala basta. No. Are we fully trust wala sa Ginoo? Or sa ato lang nga isip tao may pagsalig ka? Because sa pulong sa Ginoo, itugyan mo ang imong nabubus nga tagibus mo. No, may mga trials kita nag-aabot sa aton nga kabuhi kay sino kita una nagapalapit. Sa aton nga mga friends, no? Maybe sa aton mga kilala. But ang hindi nga pulong nag-remind sa atin na magasalig kita sa Ginoo. And last, a word of surrender. No, i-surrender sa Diyos. I-surrender niya ang iyang kabuhi sa iyang Ama. Finally, Jesus speaks a word of surrender. He gives us His human life to His Father. No, si Jesus, wala yan ang patay nga drama lang. Physically, napatay siya. No, itistingan patugarin na duwa ka soldier, ituslok ang iyang kilid. No, para to make sure nga patay din siya. No, dili sa last word, no, matulang ta ang iyang kumina. No, kung mapatay kita subong, diin bala nato ma-spend ang ato niya eternity. No, sa sining nga pulong nag-remind sa ato ang ato niyang kabuhi malibot lang. Wala kita kabalo kung anong matubog buwas. Wala kita kabalo kung anong matabo karon. But to make sure nga ato niyang kabuhi nag-aamol sa Ginoo. Because hindi kita yang nagkakapyot sa Ginoo, ang Ginoo mismo ang nagkakapyot sa ato. Because may tendency kung kita nagkakapyot sa Ginoo, may tendency nga kita magulihan. May tendency nga kita mahuli. How do we completely surrender to God? Paano nato completely masurrender ato ng kabuhi? Number one, surrender our life. Ikalawa, paggamit sa ato ng kabuhi sa iyo. Because di ulam taraming ato ng kabuhi. So ano ba lang mission ta sa sining kalibutan? Ari ba lang kita sa sining kalibutan? Hindi kaya nga ibay-ibay lang, hindi lang tungod sa ato ng kabuhi. No? Kumbaga, surrender na ang ato na kabuhi sa iyo. Trust and surrender to God, expressing the idea of placing one's life or spirit in God's care. Itugyan ang balang tanan sa Ginoo because ang Ginoo ang mag-hold sa atong kabuhi. Jesus had the power over his life and death. Jesus was prepared to die. No, giprepahan ni Jesus ang iyang pagkapatay. Jesus died victoriously. Wala si Jesus. Yan ang naginulsol sa uli nga napatay siya. Nagsinggit pa sa kanyang victory sa uli. Lord, ari ako nakabuhi, itugyan ko sa inyo. Jesus accomplished God's will.
Now, in Psalms chapter 31, verse 5, itugyan sa pupus mo nga kabulig sa Ginoo. Kano ba nito? Magsalig sa iya, kagimuon niya. Trust God 100% sa atin niya. Kabulig. No, sa siningang mensahe, sa siningang hapon, sa last word, no, ni Jesus, Father, into your hands I commit my spirit. No, nag-remind sa aton because taning kita dito ang ara sa cross. But paagi sa iyang dugo, paagi sa iyang pagpalangga sa aton na kabuhi, gitugyan niya ang iyang kabuhi sa cross ng Kalbaryo. Nanikita to ang masuffer. No? Nanikita to ang maantos sa kasakit. Pero dara ipakita ni Jesus kung paano niya kita or kung paano niya kita masave, maluwas sa mga sala. Because ano bala kita sa tubangan sa Ginoo? Isa kita katrapo. No, mahigko kita. Patungod sa balaan ng Espiritu, gintiluan niya kita. No, ari kita sa sining kalibutan. Nagabadayon, no, nagaservisyo through sa mga ihatag sa mga responsibilidad dito yan sa Ginoo sa kanyang kabuhi. So wala kita rason nga hindi napagamit ang atong nakabuhi sa iyo. No, nagalipot lang ang atong nga adlaw sa sining kalibutan. Wala kita kabalo kung saan mo kita astar. Kasi nga oras dapat pagpahanta ang ato niya kabuhi. No? And every time na nag-aabot sa ato mga titasyon, ang Ginoo nag-hold sa ato niya. Ang Ginoo nag-mold sa ato. Ang Ginoo nag-cover sa ato through His blood. No? Paagi sa iyang pagkapatay sa cross sa Kalbaryo. Kaya din ako mag-ain to God be the glory.